afternoon. Good afternoon. Anong pangalan niyo po? Criselda pa. Criselda? Ilang taon na po kayo, ma'am? 50 po sa December pa. Malapit na. Opo. Bali, ilang taon na kayo rito nag-abroad? Pumasok ko dito 2021. Bago lang kayo? Okay, pero dati na kayo nag-abroad, okay lang? Opo. Dati na? Sa Riyadh po. Riyadh naman, ilang taon sa Riyadh? 8 years po. 8 years. Krisa po. Krisa, ilang taon na po kayo? 33 po. 33. Ilang taon na po kayo sa abroad? Dito po sa Dubai, 8 years na po. Okay, sa ibang lugar may pinanggalingan po pala kayo, ibang bansa? Lebanon po. Lebanon din? Opo. Ilang taon? More than 2 years po, mga less than 3 years din. Okay, so total meron ka ng 11 years na nag-abroad? Apo. Aida. Haida? Aida? Aida Samid. Aida, okay. Tayo sa akin sa atin? Sa Mindanao ako. Mindanao. Okay. Ilan po yung anak ninyo? 3. Tatlo. Pero may pamilya na. Okay. May ako na po 6. Okay, okay. Alam ma'am, good afternoon. Good afternoon po. Anong pangalan niyo ma'am? Si Nelda po. Nelda, ilan taon na kayo rito? Dito po sa Dubai, na po ako, 5 years. Pero nag-abroad na rin kayo sa ibang lugar? Hindi pa po. First time ako dito nag-abroad. Galing Pilipinas? Yes po. Okay. Ma'am, okay. Good afternoon ma'am. Ano pangalan niyo? Sinayda Ombak. Ilan taon na kayo ma'am? I'm 50 years old. 50 lang kayo? Opo. Mukha kayong lang, 40 lang. Single po kasi. Okay. So walang stress. Kaya po hindi obvious na 50 years old. Pero ma'am, ilan taon na kayo nag-abroad? 13 years. 13 years? Dito lang sa Dubai? Opo. 2010. Okay. Tapos, Nag-start ako mag-work dito sa UAE. Okay. Dahil po sa hirap ng buhay sa Pinas. Okay. Kasi po nung nag-age na akong 37 years old na ako nag-abroad wala na pong mapasukan sa Pinas. So nag-try po ako mag-apply sa abroad. Yun na, pinalad naman po akong makapagtrabaho dito sa UAE. Para sa pamilya po. Para sa pamilya. Yung may trabaho ka, nakakatulong ka sa pamilya. Yun po. Okay. Masaya naman po ba kayo? Masaya, pero marami din pong mga consequence, difficulties, problem. Opo. Ano po natapos nyo? Computer technology, Okay. secretarial course. Okay. Professional po yung ano ninyo? Short-term course. Okay. Graduate din po ako ng hair cutting, short-term course. Okay. Hotel and restaurant services. Okay. Philippines. Yung nakatrabaho na, nakabisa na. Kasi kung wala kang bisa, palagi ka nagtatago. Palagi ka nahihirapan na kung magkita ka ng tatago ka. Pero masasabi niyo po ba na kayo po'y masaya naman? Masaya naman, okay naman ako. Kontento? Oo. Enjoy po with sa mga friend. Tapos, pag makapadala sa Pinas, yan lang po yung buhay natin. Magpadala tayo sa pamilya natin. Enjoy na tayo nun. Kahit tayo dito lang po. Tapos at least yung mga anak natin nasa mabuting kalagayan. Una ko, pag umuwi ng Pilipinas. Pag-uwi talaga ng Pilipinas, Pag umuwi ka ng Pilipinas. Masaya naman po kasi ini-enjoy na lang po kasi sa bawat araw na ginagawa ng Diyos dito dito sa Dubai is ganun pa rin, parang paulit-ulit lang pero kailangan mong enjoy para hindi ka ma-homesick. Pinakamasarap po sa pagiging OFW is yung mabigay mo yung gusto ng pamilya mo, lalong-lalo na yung anak mo. Ilan po ba anak nyo? Isa lang po. Isa lang? Okay. Actually, sa ngayon, syempre, pangarap ko magkaroon ng sariling bahay at negosyo. Para pag-uwi ko, for good na, kahit mag-isa lang, at least meron akong pagkakakitaan. Correct. Makahon lang sa kahirapan. Pangarap ko lang po, maliit lang. Yung mga kapital lang ba, uwi na sa Pilipinas. Magnegosyo. Negosyo na lang. Marami po. Sana makaipon para pag-uwi ko sa Pinas, kahit isang lang, magnegosyo ako, hindi na ako talaga babalik sa abroad. Ang hirap po? Ang hirap.
So, yung pamilya natin sa Pinas, lalo sa mga anak, magpaghihigihan yung pag-aaral kasi hindi kami namumulot ng pera dito. Ang hirap talaga ng buhay dito sa labas. Lalo Lalo madali yung buhay namin dito. Correct. Yung ano po, yung iba wala na kasi may asawa na din. Nagsipag-asawa na. Ang masasabi ko lang po sa mga gustong mag-abroad is lakasan nyo lang po yung loob nyo, tiwala lang sa Diyos. Saka lagi nyo iisipin na para sa pamilya nyo yung gagawin nyo. Ay, sa lahat na nasa Pilipinas na yung anong tawag nito, dapat din maintindihin nila ang mga sitwasyon namin dito bilang isang AFW. Hindi bero ang isang AFW ang hirap. Mawalay sa pamilya at saka sa trabaho. Yun lang po. Ano dito kasi yung trabaho namin ganito lang. Eh okay naman yung trabaho namin dito. Yung iba kasi minsan may parang minamalit lang kami ba. Hindi kami mamalitin kasi malaki naman ang sahod namin dito. Kaso lang may bayad sa bahay, may pagkain, padala sa pamilya, ganun. Okay. Wala nang naipon. Kasi Pinapadala? ina-apply ko talaga sa visa. So, noon kasi nakakuha ko ng amiste, kumuha ko ng nag-on visa ako. Eh, may visa na pero salon. Huwag po kayong mag-alala kasi kami po, namimigay lang kami ng papel para kung gusto nyo magpasalon, mga ganyan. Pero hindi naman po namin kayo kukuhanan ng pera. Mag-assist lang po kami. May ganung Meron po kasi, dito po kasi sa Anriga, magti 3 years pa lang po ako dito, pero sa Karama po ako galing na branch. Madalas talaga, yung mga ibang kabayan natin na may mga kasamang ibang lahi, pag sinusundan namin sila, sasabihin sa amin, ano ba, para kayong asong sunod ng sunod, ganyan. Which is also masakit kasi mismong kabayan mo, kasi ibang lahi hindi naman nagkakaroon Pero, kaliwali na lang po. Ngayon po yung naglaps yung visa ko na overstay ako in Amscon. So ngayon pinalad po at nagkaroon ng amnesty. So actually syempre yung nag-work ka ng illegal, diba? Kasi wala kang papel, may wallet ka. peace of mind. Wala kang peace of mind. Everyday iniisip mo na ko, diba? Hindi ka komportableng mag-work kasi may iniisip ka, diba? Yung ganun. Pero sa trabaho naman po, hindi ako namimili kahit anong trabaho naman. Pinasok ko, nag-housekeeping ako sa hospital, nag-housekeeping supervisor, nag-waitress sa hospital, nag-lady guard sa hospital. Ang dami Nag-boutique helper sa Dubai Mall, Gucci Boutique. At ngayon po, nag-flyers po ako dito sa Wala po ipili sa trabaho, Opo. Okay. Bilang OFW po, yung pinakamasaklap is yung hindi mo makasamang lumaki yung anak mo. Hindi mo na-enjoy yung moments kasama yung mga magulang mo, mga kapatid mo. Pero wala po kailangan magtiis kasi wala din namang mangyayari pag sa Pilipinas lang. Actually namatay kasi nanay ko nung nung 2023, January. Nakauwi po kayo? Ako nakauwi. Hindi ka nakauwi? For 6 years, hindi po ako nakauwi. Namatay siya, hindi ka nakauwi? Opo, hanggang sa nailibing siya. Kaya, yun po yung parang pinakamasakit na naranasan ko dito sa UAE. Pag gabi-gabi kasi, basta pag naalala ko siya, naiiyak na lang ako kasi nga, hindi ko man lang siya nakita. Yung ganon. Yung nahiwalay ka sa pamilya mo. Lalo kung maliit pa yung mga anak mo. Ayun ang Ilan taon po ba yung mga anak niyo nung iniwan niyo? Yung bunso ko mag 2 years pa lang. Ngayon ilan taon na po siya? 23 na po. 23 na po. Kung kayo po ba pipiliin gugustuhin niyo umalis pa rin ng Pilipinas? Kung alam niyo may hanap buhay naman? Ay, hindi. Kung may trabaho naman sa Pilipinas, bakit pa iiwanan ko pamilya ko? Lalo pa maliit pa yung mga anak ko. Ako dito din. Ilan taon na kayo dito? 15 years na. 15 Hindi pa ako years? umuwi. Ha? 2011 nandito ako. Hindi pa kayo nauwi? Hindi pa ako. Kasi diretso? Diretso yan. Bakit? Kasi naabutan ako ng pandemic. Kasi una, Abu Dhabi nga mo ko. So, nag-Ranawi ako na 9 years.
So, inaayos ko noong 2018. Amnesty? Amnesty noong Buti, 2018. oo. Sa Yun, bagong buhay. Nakaano ko ng visa. Yun, natagal na naman. Gusto ko umuwi ng pandemic. Pandemic naman. COVID ako noon eh. Aha. Yun ang pinakamahirap sa buhay ko. Paano pinakamahirap, ma'am? Parang kasi, siyempre, pupunta ka sa wala kang kakilalang tao, nakulong ka lang sa loob ng hotel. Ano yun, 20 days. Akala Pero mo, kasama na may mga amo ko. akala mo katapusan mo na, ma'am. Oo, yun. Hanggang ngayon, parang naano na ako ng pandemic pa. Oh my God. Oh my God. Napa-English. Magtatrabaho po, maagang magising, kailangan po magano. Kung hindi ka magtrabaho, wala kang kikitain. Kahit may sakit, kailangan mo magtrabaho. Correct. Tapos kung may sakit ka din, kailangan mo ikaw pa yung may sakit, ikaw pa yung magdala sa sarili mo doon sa hospital. Ganon. Ay sana po bigyan ng malakas ng kalusugan at saka pamilya ko nasa mabuting kalagayan, iiwas sa mga sakuna. Yun ang ko talaga palagi. Okay. Para sa pamilya ko. Lalo na may apo na ako. Ilan po anak niyo, ma'am? 5. Yung pinagdasal ko, mahaba pang buhay ko, mga buhay na mga pamilya ko, walang mangyayari masama. Yun na lang, umaga gabi, bago matulog, tapos pagkagising, ay nagpapasalamat tayo sa Manala kasi nakagising ka pa na umaga. Correct, correct. Kung tatanungin po ba, uulit-ulitin yung maging OFW? Parang magburgod na ako. Pero maano pa ako ng mga 2 taon. Malakas pa. Para magkakapital. Kasi medyo nakaedad na. May apo na ako aning. Ano po, halimbawa, yung mga anak ninyo, gusto ring mag-abroad? Ayaw ko. Yung nag-abroad lang yung bunso ko. Ayaw ko kasi ayaw ko naman kasi marami na ako nakikita na broken yung mga pamilya nila. Ayaw ko na mangyayari sa mga anak ko yun. Kasi kawawa yung mga apo. Tama. Okay. Siyempre, mahal natin yung mga pamilya eh. Mga pamilya eh.